Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. For our second reading of the day today, ano naman po kaya ang makikita natin sa second reading of the day today? Tingnan po natin. I hope napanood nyo na po yung first reading of the day. Pasensya na po kayo, medyo masama ang pakiramdam naming mag-ina ngayon, no? Kaya po ito medyo late po kami, no? Pero bumabangon po ako. Mas masama po yung pakiramdam sa akin ng anak-anakan ko. So ako po yung medyo mas okay ng konti ang pakiramdam kesa sa kanya, no? Kaya medyo inaasikaso ko po siya. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung medyo late po ang ating mga pag-i-edit ng readings. Yan, mamili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Parasahin muna po nating maigi. At pumili na po tayo ng 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sa nakikita ko po, no, mas magiging maayos ka po sa mga susunod na araw. Pero hindi po siya maniniwala kapag halimbawa po, finally, you have decided to let this person go. Nilet go mo na po siya, bahala na po siya sa buhay niya. Ang pakiramdam ko po, hindi siya maniniwala na isusuko mo siya, no? Ang magiging tingin niya po ay nagpapahabol ka lang, pero hindi po siya naniniwala na kaya mo po siyang i-let go. Ayan, no? Hindi mo po daw siya kayang i-give up, no? Kahit ano pa raw po ang gawin mo at ang gawin niya sa'yo, ang pakiramdam niya po ay hindi mo daw po kakayanin na wala po siya sa buhay mo. Yan, no? Masasatisfy ka lang daw po, magkakaroon ka lang ng emotional stability o okay lang yung pakiramdam mo kapag ang pakiramdam nitong taong to ay feeling niya pag nandiyan siya or siya pa rin ang gusto mo para sumaya ka, no? Hindi po siya maniniwala na magiging masaya ka nang wala siya sa buhay mo, no? Or hindi rin po siya naniniwala na finally malilet go mo po ang taong ito. Kahit po humingi po ito ng kahit po pakiramdam niya na pinorgive mo siya, kahit na hindi siya humingi sa'yo ng pag-sorry, kahit wala po siyang remorse, pakiramdam niya po
nandiyan ka pa rin no? So ang lakas po talaga ng confidence level nito na hindi mo siya kayang isuko daw, hindi mo daw kakayanin na maghiwalay kay tuluyan o hindi mo daw kakayaning magmahal ng iba. Oh my God. Ang pakiramdam niya po, hindi mo siya kakayaning isuko at hindi mo daw kakayaning magmahal ng iba. So, edi wow, di ba po? Hindi kita. So, ang pakiramdam nito, pakiramdam niya, hindi mo kaya siyang isuko at hindi mo kayang magmahal ng iba. Sobrang confident. Pakiramdam niya, hindi mo daw siya kayang isuko at hindi mo kayang magmahal ng iba. Sobrang confident, no? Hindi mo daw po siya kayang isuko at hindi mo daw kayang magmahal ng iba. No, yan ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya po is hindi mo talaga kayang magmahal ng iba. Taken advantage of, alam mo po, yung kabaitan mo po kasi, no, minsan po, natitake advantage or most of the time, natitake advantage po. So, feeling niya, kahit ano pong gawin niya sa'yo, hindi mo po kakayanin na i-give up siya. Hindi mo po kakayanin na hindi na siya mahalin. Ano? Palagi mo lang daw po siyang mahal. Yun po ang pakiramdam ng taong to na kahit ano pong mangyari ay hindi mo daw siya kayang mahalin. Hindi mo siya kayang hindi mahalin. Ayan, no? Ang pakiramdam niya po somehow is palagi ka lang pong nandyan para sa kanya. Rejection, ano? Hindi mo din daw po siya kayang i-reject, no? Pag ginusto daw niya po, pag kinamusta daw po niya kayo, yan, pag kinamusta daw niya kayo, kikiligin ka daw. Pag kinamusta ka niya lang, babalik na raw agad sa dati. Pag ginusto niya daw na bumalik sa dati, kayang-kaya niya daw, no? So, wag po natin siyang bigyan ng ganitong feeling na kaya niya lang po, no? Somehow, sa nakikita ko dito, wala lang mukhang iharap to sa'yo sa ngayon dahil siya mismo po nagigilty sa mga ginawa niya. Pero, ang nasa loob-loob niya po, pag ginusto niya nang bumalik, kaya pa rin daw, no? So, sana po, wag natin bigyan siya ng ganong thinking na pag ginusto niya, bumalik, babalik siya. At pag hindi niya kayang lumapit, feeling niya one of these days, ikaw pa rin ang lalapit sa kanya, inaantay niya lumapit ka sa kanya, ikaw ang maghabol, wag ka pong gagawa ng kahit anong hakbang na magpaparamdam ka sa kanya. There is this willpower and manifestation, ano? Sa totoo lang po, may willpower po akong nakikita dito and somehow may yun nga, yung willpower niya malakas. Yung confidence level niya po is malakas and somehow makikita po natin talaga dito na sobra po yung pagtingin niya na ganun mo po siya kamahal, no? No motivation, lack of passion. Sa totoo lang po, pag wala rin po itong nababalitaan tungkol sa iyo, parang matamlay din po siya, no? Somehow, yung mga balita po sa iyo o balita po sa kanya ng mga tao is nagbibigay din po ng energy sa kanya, no? Napapanik po ito pag talagang napapanik din siya o kapag halimbawa nakakaramdam siya ng masaya ka, medyo somehow deep inside talaga napapanik din siya. Yung sobrang confidence level niya, nakakaramdam din naman pala po ng panic attack ang taong ito.
There's tension, palagi pong may tension sa buhay nito, tension po sa current relationship niya, current job niya, o kung wala man trabaho to, kung ano man po ang pinagkakaabalahan nito, ay nagkakaroon po siya ng tension sa iba-ibang parte ng buhay niya sa ngayon, no? Kaya po ang nagpapalakas na lang po sa loob niya is pinapakiramdaman niya po, no, na hindi mo pa rin siya kayang isuko, sumasaya siya. Isipin niya na lang po yan, palagi po siyang sumasaya kahit hindi totoo. So there is this sacrifice and martyrdom. Naging sobra po ang sakripisyo mo sa taong to the point na naging martir ka na po para sa taong ito, no? Sa totoo lang po, ayan, no, martir na martir po ang tingin niya sa'yo, no? Na talagang, kaya ganyan po yung confidence level niya na kaya pa rin niya ikaw pabalikin, o hindi mo kaya magmahal ng iba, o hindi mo daw siya kayang isuko kasi na-spoiled mo din po kasi ang taong ito, and so far na-tolerate mo po, napakita mo po na sobra mo siyang mahal, no? Ikaw po somehow nakaka-recover ka na po, no? Kahit papano, may clarity ka, may kahit konting improvement sa buhay mo, meron po. For those of you po, medyo may malaki-laki ng improvement sa buhay, no? And sa nakikita ko po, mas maganda po na hindi mo na po ito, sa nakikita ko po, maganda na hindi mo na muna po ito, isipin, no? Alam ko po kahit ayaw mo siya isipin, pumapasok siya sa isipan mo. Pero use that po, no, as a tool na pag naiisip mo siya, isipin mo po yung mga nasayang na sandali sa buhay mo, yung mga nawala po sa yung moments na loss yung opportunity, miss chance sa buhay mo. Pagka po iniisip mo to o naiisip mo tong taong to, i-shift mo po agad sa parang wala ka na pong maisip na maganda sa kanya, no? Kailangan mo po itong, oh my God, pareho, no motivation, lack of passion, no motivation, lack of passion. Talaga pong hindi po ito papayag na somehow ikaw po ay, ayan, hindi po siya papayag na kahit papano ikaw po ay mapunta din sa iba, no? Gusto po to kahit meron po siyang iba, ano pa rin daw, kailangan mahal mo pa rin siya kahit meron siyang iba. Parang dapat siya lang ang pwedeng magkaroon ng iba, pero ikaw hindi daw po pwede. Such a spoiled brat po talaga, and a selfish jerk. Yan, no? Okay? Siya rin po ang gumawa ng sarili niya, ikakapahamak. Ngunit, ikaw naman po, self-victimization. Alam mo na daw po na ganyan ang mangyayari. Alam mo na rin po na lolokohin at lolokohin ka, pero still, pumapayag ka pa rin daw. Kaya this time, ngayong nagising-gising ka na, pwede po ba ituloy-tuloy mo na po na kahit papano, turuan mo siya ng leksyon na hindi po ganon kabilis bumalik sa'yo. Paano ka po niya re-respetuhin kung ikaw mismo po tinotolerate mo yung mga bagay na ganyan sa buhay mo? Dapat po ay hindi. Heartbreak, suffering, and grief, yan po ang naramdaman mo. Matinding sakit dahil sa kanya. Matinding heartbreak, matinding suffering, at talagang nagluksa ka po sa pagkawala nito. Pero gusto ko pong sabihin sa iyo na there will come a time, itaga mo po sa bato to, there will come a time na babalik po sa kanya yung ginawa niya sa iyo. Bumabalik na nga po, for some of you, bumabalik na po, no? Pero sana po ay wag mong itolerate para lalo pong bumalik sa kanya. Para po siya naman po ang, siya naman po ang matakot, no? Siya naman po ang matakot, siya naman po yung magpanik ng sobra para hindi niya po isipin na palagi ka lang nandyan sa buhay niya. Nag-iisip din po yung taong ito ngayon, no? There's awakening and reflection. Nag-iisip din po siya kung kakayanin niya daw po pag wala ka na. Pero lagi niya po iniisip after that, kung kaya ba talaga ako isuko nito, kasi parang hindi naman niya kayang magmahal ng iba. So ang pakiramdam niya po sa'yo ay hindi mo po kayang magmahal ng iba.
Sila po ng third person ay may clash of interest. Lagi po silang nagka-clash. No, lagi silang nagka-clash, lagi po silang nagkakaroon ng clashing of interest sa isa't isa. And somehow, sa nakikita ko po dito, hindi po siya masaya sa buhay niya. Kaya somehow, nag-hope po siya na someday ay mapapatawad mo pa rin siya, at pag hindi nag-workout o babalik siya sa'yo. Hindi ka po option, kapatid, ha? Hindi ka po option. Hino-hold ka po niya, holding on, fear of change. May takot din po siyang magbago ang lahat, kaya hino-hold ka po niya. Hino-hold niya po yung mga bagay-bagay. Meron po siyang strategy kung paano ka hindi makapag-move on. Pero sana po, huwag mo pong bilhin yung strategy na ganyan. Okay? This person is greedy and possessive. Gusto niya sa kanya ka lang. Gusto niya buong buo, no, na hindi mo siya makalimutan. Pero ano naman po ang ginagawa niya sa iyo, no? Parang napaka-unfair. Kaya sa totoo lang, no, kahit may pagsisisi siya, hindi rin naman siya makabalik agad, no? Kasi ang pakiramdam niya, nandiyan ka lang. So sana po ay, ayan, no, sana po ay huwag mo pong bilhin yung ganitong idea, no? Kaya sana po ay turuan mo pong respetuhin yung sarili mo para po matulungan din kita at matulungan mo din ang sarili mo na hindi ka na po ganyanin lang ng kung sino man. Kahit hindi po sa kanya, kahit sa anumang klaseng relasyon, ano, sana po ay wag mo pong itolerate na ganyanin ka lang niya. Okay? So that's it for your second reading of the day. Pakiramdam niya, hindi mo daw siya kayang isuko at hindi mo kayang magmahal ng iba. So that's it for your second reading of the day. I hope na nag-resonate po sa inyo. And if you do, can you give me a like and comment down below para naman po malaman ko ang inyong mga reaksyon. Okay? And I hope po na huwag niyo po sanang skip yung ads. Tulong niyo na po yan sa ating channel. At for those of you naman po who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that, mga kapatid, from the bottom of my heart. And for those of you po who would like to know if this is really for you, for your energy, and you want to book a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly, Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account, ang Ladyly Elena. Yan, hihintayin ko po yung mga messages nyo. Okay? Maraming pong salamat. And to all my Lady Elena, ever solid loyalista, friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, ang lagi ko pong bilin sa inyo is that life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading for our third and final reading of the day. I hope na makagawa pa po ako ng isang reading para po sa inyong lahat, no? Medyo masama po talagang pakiramdam naming magnanay-nanayan, kaya sana po ay hindi ko kayo mabigo for the third reading today. Okay? God bless you po. I love you all, and God bless you. Bye!